iyong dakilang pangalan. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong dakilang pangalan over and over again. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid, Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga po sa mga kapatiran dyan sa Doha, QICM, ang mga dati kong kaalisad group, ang mga Rescues and Families, at sa lahat pa po na naipo-forward ang pag-aaral na ito. Magandang umaga po. Datnan po kayo ng Panginoon ng kanyang kalusugan ng gagaling sa Diyos, kagalingan sa mga may mga karamdaman, at salamat ang Panginoon siyang kumikilos sa ating kalagitnaan. Ang kapangyarihan ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo muli, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob niyo. Marami pong salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala ninyo. Patuloy po kayong manguna sa amin, ang mga salita ninyo na makapangyarihan sa lahat, ang kumikilos sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Samahan niyo po kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at amin pong maranasan, Panginoon, ang biyaya at pagpapalang nanggagaling sa inyo. Sa inyong kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Last week po, ang muli nating pinag-aralan ay ang katotohanan na ang hindi mapapantayang kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang ating pinag-aralan. Sapagkat hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito sang-ayon sa kanyang nais. Walang makakatutol sa pasya ni Yahweh, walang makakapagpigil sa kanya. Yan po ang mga natutunan natin last Thursday. Ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay. So, ngayon pong araw na ito, ang ating pag-aaralan ay yung mga ginagawa, the works. Meron pa po bang ginagawa ang ating Diyos ngayon? Tingnan po natin yan sa kanyang mga salita. Ikalawang Kronika, chapter 16, verse 9. Second Chronicles, chapter 16, verse 9, unang bahagi. Basahin po natin. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Nakatala po ng ganito. 16 verse 9. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa kanya. So ito po ay isang pangako na ibinibigay ng Diyos. Patuloy siyang gumagawa. Tingnan niyo po, ulitin natin ang sinabi niya. 2 Chronicles 16 verse 9, unang sentence, ika nga. Minamasdan niya ang buong daigdig. Tingnan niyo po, buong daigdig minamasdan niya. Ang atin pong Diyos, fully aware sa lahat ng bagay. At sabi niya, tinutulungan niya at inaaliw ang lahat ng tapat sa kanya. So, napakalaking bagay po yun. Ano man ang ating mga karanasan, ano man ang ating mga pang-araw-araw na buhay, alam ng Diyos ang lahat ng yan. Handa siyang tumulong sa atin. Yan, napakaganda po na ito'y ating alam. I-underline nyo din po yan sa inyong mga Biblia para hindi nyo po makakalimutan. Handang-handang tumulong ang Diyos sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya, sa lahat ng mga tapat sa Kanya. Napakaganda pong ating iyong pagbulay-bulayan. Sabi niya, for the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose heart is completely His. Yun po ang pagka-English niya. 2 Chronicles 16:9. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose heart is completely His. Yun po ang nakatala sa kanyang salita.
Paro at parito ang mata ng ating Diyos. Nakalagay po yun. Sa pagkatagalog po ay, ang nakalagay ay minamasdan niya. So, pag siya'y nagmamasid, ibig sabihin ang kanyang mga mata ay tumitingin. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa kanya. So, ito po ay isang napakagandang pangako ng Panginoon. Kaya nga, lagi po tayong nire-remind, tumatawag tayo lagi sa Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya kahit na anong panahon, araw man o gabi, ano man ang ating pangailangan, nag-iisa man tayo o marami. Kahit saan, the Lord is ready to hear us because He looks to and fro, siya'y tumitingin. Basahin ko po uli sa Tagalog, sa English. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth. Gumagawa pa po ang Panginoon hanggang ngayon. He is alive. He is working. Siya ay patuloy na kumikilos. Hindi po siya nag-enjoy lang sa kanyang kaharian. Tinitignan niya po ang buong sanlibutan. Sino ang nangangailangan ng tulong? Handa siyang tumulong sa mga tumatawag sa kanya ng buong tapat. Po sabi niya, for the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth that He may strongly support those whose heart is completely His. Strongly support. Nakalagay po sa translation sa English, strongly support. Hindi lang po mahina. God is never weak. He is strong all the time. Strongly support those whose heart is completely His. Yung mga puso nila ay sa Diyos, tapat sa Diyos, handa siyang tumulong anumang oras. His ears, His eyes are open for us. Kaya napakaganda pong encouragement sa atin yun. Ng ating Diyos, hindi siya natutulog, hindi siya namamahinga. Gising siya palagi, ang mga mata niya ay bukas, ang mga tenga niya ay bukas sa mga taong humahanap sa Kanya ng totoo. Kaya sabi nga niya, di po ba? Kung hahanapin niyo ako, matatagpuan niyo ako. If you seek me, you will find me. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, tinutotoo ng Panginoon ang kanyang mga sinasabi. Hindi lang siya nagsasabi pagkatapos walang epekto. Hindi po. The most effective, ang pinaka-epektibo na atin matutunghayan. Eh sabi niya, ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Yan po ang nakalagay sa Jeremiah 29 verse 13. If you seek me, you will find me when you seek for me with all your heart. Kaya nga po, depende na lang po sa atin. Gaano ba ang ating pagnanais? Gaano ba ang ating pagnanais na lumapit sa Diyos? Handang-handa ang ating Diyos na lumapit sa atin. Nakatingin siya, nakikinig siya, hinahanap niya ang mga taong naghahanap din sa Kanya. Sabihin nun, napakabuti ng ating Diyos. He is working all the time. He works all the time. Tignan po natin yung Awit 75. Sa Awit naman, Awit 75 verses 6 and 7. Yung talatang ito naman po ating basahin. Awit 75, yung talatang ika-6 at ika-7. Awit. Psalm 75 verses 6 and 7. Ito naman po ang ating mababasa. Hindi sa silangan, hindi sa kanluran, hindi rin sa timog o sa hilaga man, darating ang hatol na inaasahan. Tanging itong Diyos ang siyang hahatol sa magtatagumpay o mapaparool. Yun po ang sabi niya. Ang ibig sabihin dito, ang Diyos ang hahatol, siyang magtatagumpay. Sa anumang bagay dito sa lupa, kapag naman po hindi ito kanais-nais, ang ating Diyos ay mapagmahal. Tama. Siya ay mahabagin. Tama. Subalit siya rin ay mahustisya. Siya ang hahatol. Sinabi na niya noon, vengeance is mine. Sabi niya, ang ating pong Diyos,
kung ano man ang kailangan bigyan ng kaparusahan sa mga taong sumusuway at gumagawa ng hindi mabuti, ang Panginoon ang hahatol sa kanila. Hindi po tayo. Ang ating Diyos ang hahatol. Sinabi na niya, Psalm 75 verse 6 and 7. At para po maintindihan natin, kapag di naman ang mga tao ay hindi gumagawa ng tama, kumikilos po ang Diyos. He works. Sapagkat hindi rin niya pababayaan na ang mga tao na matuwid ay napapahamak. Ipinagtatanggol niya yon. Psalm 75 verses 6 and 7, nakalagay po sa English, not from the east, not from the west, not from the desert comes exaltation, but God is the judge. He puts down one and exalts another. So, atin pong Diyos ang hatol, ang nagbibigay ng tunay na hatol. Ibig sabihin nun, matuwid na hatol. Kaya po, maaasahan po natin ang tulong niya kapag tayo ay sinisiil ang ating karapatan, kapag tayo ay ginagawa ng hindi mabuti. Para bagang ang isip at damdamin nila ay makasakit sa ibang tao. Kung hindi po natin na sinadya ang mga bagay na nangyari at dahil sa mga bagay-bagay dito sa lupa ay mapagkakamalang tayo ay mga taong hindi matuwid. Ang Panginoon, ipagtatanggol po niya tayo. Siya ang judge, siya ang hahatol sa lahat ng bagay. Kaya po, ang sabi niya doon, kahit saan, it's not in the east, it's not in the west, sabi niya, kundi it's the Lord who is going to judge. Kaya ang atin pong Diyos, He is also the judge. He is merciful, tama. Pero siya rin ang hahatol sa mga gawang masama. Hindi niya pababayaan ang masama ay nagpapatuloy. Kaya nga, lumapit tayo sa Panginoon at ipagtatanggol niya tayo. Siya po ang tagapagtanggol natin. Dito naman po, Acts chapter 14 verse 17. Acts chapter 14 verse 17. Ito naman po ang mga ginagawa ng Diyos. So, yung una po na pinag-aralan natin, minamasdan niya ang buong daigdig at nakatingin siya at nakikinig siya sa mga taong tapat na tumatawag sa Kanya. Kapag tayo tumawag, tayo ay naririnig niya at tutugunin niya ang mga panalangin natin sa mga taong tapat sa Kanya. Siya rin ang hahatol. He is the judge. Kaya tayo lumalapit sa Kanya sapagat ang paghahatol niya ay tama at totoo at hindi baluktot. At hindi rin natin pwedeng baluktutin ang kamay ng Diyos. He is always right. Kaya magdidepende tayo sa Kanya. Anumang hatol ng tao, mas mataas ang hatol ng Diyos. Siya ang gagawa. We are not the judge. Kaya hindi tayo nag-criticize sa iba o anumang bagay. Ang Panginoon ang mahatol. Ito naman po, Acts chapter 14 verse 17. Mga gawa. Dito po sa gawa, chapter 14 verse 17. Ito naman po ating mababasa. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at mga masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Wow, napakaganda po nito. Kaya, siya po ang nagiging dahilan bakit nagkakaroon. Ang Diyos po ang nagpapala para ang mga puno nagbubunga, ang mga itinatanim ay tumutubo, nagiging pakinabang sa atin. Ang lahat ng bagay po na ating nakikita, God sustains it all. Nung nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi niya ito iniwanan by itself. Hindi po niya tayo iniwanan, na bahala na tayo. Hindi po ganun ang ating Diyos. Hindi niya tayo iniiwan ni pababayaan pa man.
Yan, napakaganda po noon. Gumagawa pa rin siya. Siyang nagpapanatili ng lahat ng bagay dito sa mundo. Sa akala ng mga tao, hindi. Pero sa totoo ang sinabi niya, He cares for us. Nagpapadala siya ng ulan, nagpapadala siya ng lahat ng bagay na kailangan natin. Nakalagay po dito. Alam niyo po, ibinabalance po ng Diyos ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Kung hindi po siya ang gumagawa nun, there'll be catastrophe, ika nga. Kahit na anong sinasabi ng mga tao, merong mga lindol, mga kung ano, sinasabi nila, yan ay binigay ng Panginoon sa kanila at kanilang masasabi yan. Pero ang mga taong nananalangin upang ang mga trahedyang yan ay hindi mapangyari, dinidinig din ng Panginoon yan. Kaya nga po, patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Basahin po natin sa wikang Ingles ang Acts chapter 14 verse 17. Sabi po dito, and yet he did not leave himself without witness, in that he did good and gave the rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. So kung may kagalakan ka, may pagkain ka, that comes from the Lord. Galing po sa Panginoon yan. Hindi lamang dahil mahusay ka, hindi lamang sa may trabaho ka. Ang Diyos ang nagkakalob ng lahat ng bagay. Kaya napakabuti po niya. Kaya lagi natin siyang pasalamatan. Sa Tagalog muli, gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan. There is a witness, may katibayan. Ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay gumagawa. Hindi siya natutulog, hindi siya lumayo. He is near us. He is in every place at the same time. His power, His presence, His magnificence, His knowledge, wala pong makakauna sa Kanya. He knows everything. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. So God is good. Panginoon po ay mabuti. Sabi po, binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at mga masaganang ani. Sa takdang panahon, binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Kaya kung may kagalakan ka, that comes from the Lord. May pagkain ka, may trabaho, may kakayanan ka, galing lahat sa Diyos yan. He keeps on working. He never stops working on our behalf. Napakaganda po niyang bagay na iyan. Kaya nga po, nakapagbibigay ng kagalakan sa atin ang ating Diyos ay Diyos na buhay. He is alive forevermore. His words are powerful. Kapag po may pangangailangan tayo, sabihin po natin ang mga talatang ito, Lord, salamat. Ikaw ang nagbibigay ng ulan mula sa langit. Binubusog mo kami ng pagkain. Pinupuspos mo kami ng kagalakan sa puso. Ang kinin po natin yon, Lord, binubusog mo kami. Ang atin pong Diyos, hindi po maramot. He owns everything in heaven and on earth. Hindi siya maramot. He supplies all our needs. Alam po natin yan, di ba? And my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. He supplies us. Kaya kung may karamdaman ka, He supplies the healing. Siya ang nagkakaloob ng kagalingan. Siya ang nagbibigay ng kalakasan. Siya ang nag-aayos ng anumang hindi maayos sa ating buhay. Tapat siya. Lapit tayo sa Kanya. We call on Him. We pray to Him. And God will give it to us. Ibibigay po ng Diyos yan. Kaya napakabuti niya. Siya ang nagbibigay. He gives. So kung siya'y nagbibigay, it means gumagawa siya. He is aware. Alam niya lahat ng bagay. Kaya walang maitatago sa Kanya. Nakapagbibigay ng kagalakan yun sa ating puso. Ng Diyos, alam niyang lahat at lumapit tayo sa Kanya. Sabi po ng salita ng Diyos, binubusog niya tayo. Hindi niya tayo ginugutom. Binubusog niya tayo. God is so good. God is so kind. And He will use anyone and anything
para isupply yung pangailangan natin. Kaya nga, let us be humble. Magpakababa lang tayo. Lord, ito po ang aming kailangan. Ito po, kailangan po ang kagalingan. Kailangan po, Panginoon, ang mga bagay na ito. Hinihingi ko po ito sa inyo. We come. Kasi ready siya. He's always ready to hear us when we cry out to Him. Kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya. If you seek me, you will find me when you seek for me with all your heart. Ano man po ating pangailangan, He is always there for us. Just say the word. Magsalita ka lang, lapit ka, just say the word, and humbly come to the Lord. He will supply all our needs. Lahat po ibinibigay ng Panginoon. Our very breath, yung tayo po ay huminga, in and out, automatic na po natin ginagawa yan. But that comes from the Lord. Galing po lahat yan. Our strength comes from the Lord. Our healing comes from the Lord. Our spirit na mayroong connection sa Kanya. Ang Diyos din ang gumawa niyan. Our soul, ang kakayanan nating mag-isip, ang kakayanan nating magdesisyon, ang ating mga emosyon, galing sa Diyos yan. Ang kalakasan ng ating katawan, ang bawat hibla ng ating katawang ito, magmula sa tuktok ng ating ulo hanggang talampakan natin. He is the one who made us. Kaya nga, nothing is too difficult for Him. Wala pong imposible sa atin pong Diyos. Napakabuti po yun. Mga ginagawa ng Diyos sa daigdig na yun, patuloy siyang gumagawa. At sa mga tao naman na sumisiil ng karapatan, siya rin ang hahatol. Sapagkat ang hatol niya ay hindi pwedeng i-bribe, ika nga. We cannot bribe God. Hindi po pwede. Ang ating Diyos ay Diyos na matuwid at siyang talagang tagahatol. Kaya nga, pag lumalapit tayo sa Kanya, kung ano man ang ginagawa sa atin ng ibang tao, lumapit tayo sa Diyos, ipagtatanggol niya tayo. Huwag ka nang masyadong kumibo, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ang Panginoon, kikilos siya sa Kanyang sariling pamamaraan upang ipagtanggol tayo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Kumikilos kayo, gumagawa kayo. You still work. You are eternal. Ika'y pagwalang hanggan. Kaya hindi ka nagkukulang. Marami pong salamat. Alam na alam mo ang bawat isa sa amin. Kilalang kilala mo ang bawat isa sa amin. Kilalang kilala mo ang aming pangailangan. Kahit na maliit o malaki. Masagana o may hilahil, ika nga, o merong mga pagsubok, ikaw pa rin ang aming Diyos na malalapitan. Sinabi mo na, kung lalapit kami sa iyo ng buong puso, diringgin mo ang aming panalangin. Magpakababa kami sa inyong harapan. Maraming salamat, kayong aming kalusugan, kayong nagpapagaling sa bawat karamdaman namin. Kayong nagpapadala, you sent forth your word and heal them. Yun po ang sabi mo. Ipinadadala mo ang iyong salita at pinaggagaling mo sila. Isang salita mo, Panginoon, is worth all things. Kaya nga, your word is powerful. Pinag-aaralan namin yan. Yan ang aming inaangkin sapagkat ang kapangyarihan nito ay hindi mawawala. Sinabi mo na, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Pag sinabi mo na yon, and that is eternal. We believe, therefore we speak, kung ano man ang aming pangailangan at this time, whatever we need for life and godliness is provided in Christ Jesus our Lord. Marami pong salamat aming Diyos Ama sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Tanggapin ang lahat ng biyayang ibinubuhos ng Diyos, lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba, humingi ng kagalingan sa nangangailangan ng kagalingan, humingi ng lakas ng loob, humingi ng dugo sa Panginoon, kung anong ating kailangan, whatever we need for life and godliness is provided, pinagkakaloob sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mapasa ating lahat ang kailangan natin ngayon
para managumpay sa buhay. Hindi niya tayo pababayaan ni iwanan pa man. Ang ating Diyos ay buhay, ang ating Diyos ay gumagawa, ang ating Diyos ang pinakamatalino, siya ang naghahatol, siya rin ang kikilos para sa ating kapakanan. Purihin natin siya, sambahin natin, parangalan, magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya ng tuloy-tuloy sa pangalan ng Panginoon Kristo. Nasa ating lahat yan. Amen and Amen. God bless po. Napakalamig po dito. Purihin po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. God bless. I'll see you po tomorrow. Bye for now.